Chapter 32 Ang muling pagtatagpo nila Benji at Maika. Lumipas ng ilang araw ay nagkasakit si Gaeb na lagnat at may pantal sa buong katawan at hindi alam ni Benji ang gagawin niya sa oras yon. Kahit gawin papainom ng gamot sa bata ay di pa rin bumaba ang lagnat ni Gaeb kaya dinala ni Benji si Gaeb sa hospital para matingnan nito mga doktor. Tapos ng isang oras sa hospital pagpasok nila Benji sa emergency room habang buhat niya ang pamangkin at lumapit siya sa nurse na babae. Miss, I need help. My nephew's fever hasn't gone down and he has a rash on his body. Agad lumingon yung nurse kay Benji at nagulat si Benji yung nurse pala ay yun babae sa grocery bumangga sa kanya. How many days has your nephew had fever? Sabay kinuha niya yun bata para dalhin sa hospital bed. Paglagay ni Maika yun bata sa kama ay tingnan nila Maika at isang doktor si Gaeb at habang si Benji ay nagdalawang isip kung tatawagin niya si Gabi para sabihin nangyari kay Gaeb tapos ilang minuto ay nagdesisyon si Benji na tawagan si Gabi dahil kahit galit si Benji kay Gabi dahil sa pababayan nito sa pamangkin niya ay may karapatan pa rin si Gabi na malaman ang nangyari sa anak nito. Sa kabila banda sa restaurant habang nagtatrabaho si Gabi sa opisina ay bigla nagring ang cellphone niya. Agad niya kinuha yung cellphone sa lamesa niya at nakita niya nang si Benji ang tumatawag. Agad sinagot niya yung tawag baka natauhan nito sa pagkakuha nito sa anak niya at sulihin nito si Gaeb. Hello Benji. What? When will you return my son to me? Hello Gabi. I took Gaeb to the hospital. What happened to my son? His fever is high and he has a rash on his body. I'm going there. Look. If something happens to my son, I will be angry with you and I will blame you. Agad binaba niya yung tawag at agad tumayo si Gabi sa upuan niya at lumabas siya sa opisina niya. Paglabas ni Gabi sa opisina niya ay nakasalubong niya si Kara na papasok sana sa opisina. Be, parang mamadali ka umalis. Saan punta mo? oo be. Kailangan ko pumunta sa hospital. Bakit? Dinala ng bayaw ko si Gaeb sa hospital. Di ba ikwento ko sa'yo yon? Bayaw ko kinuha niya si Gaeb dahil nasa isip niya ay pinababayaan ko si Gaeb dahil sa nalaman niya may girlfriend na ako. Ano nangyari kay Gaeb? Mataas ng lagnat niya kaya pupunta ako sa hospital. Sasamahan kita sa hospital. Okay. Agad dali-dali umalis sa restaurant sila Gabi at Kara at pumunta sa hospital. Lumipas ng 30 minuto nakarating na sila Gabi at Kara sa hospital. Pagpasok nila sa lobby ng hospital ay agad lumapit si Gabi sa nurse station at itanong niya sa isang nurse yun kwarto ni Gaeb. Miss, where is Gabriel Santos Jr.'s room? Agad tingnan yung nurse ang computer ng hospital para hanapin ang kwarto ni Gaeb. Sir, is room 406 on the kids floor. Thank you, miss. Agad lumakad sila Gabi at Kara papunta sa elevator at sumakay sila sa elevator paakyat sa kids floor kung saan nandoon ang kwarto ni Gaeb. At habang umaakyat yung elevator sa kids floor ay kinakabahan si Gabi dahil baka ano na nangyari sa anak niya. At di kakayanin ni Gabi kung mamatay rin ang anak niya. Tapos pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya agad nakahiga si Gaeb sa kama at nakadextrose yun. Bata agad lumapit si Gabi sa anak at hinimas niya ang buhok ni Gaeb at itanong niya si Benji kung ano sakit ni Gaeb. How is Gaeb? What are the results of his lab test? He has dengue, but his dengue is not serious. He can eat. The only problem is the rashes on his body. So he got a rash because it was part of the dengue. Why did my son get dengue? I was very careful to my son when he was still with me. Then you took Gaeb and he got like this. What kind of uncle are you? Sabay pitsirahan niya si Benji at sinadal ni Gabi si Benji sa pader at sa sobra galit ni Gabi ay dumilim ang paningin niya at sasapakin sana niya si Benji kaso bigla pumasok si Kara sa kwarto at inawat siya nito. Gabi, tama na kayo baka magising yun bata dahil sa pagtatalo niyo. Sabay hinahawakan niya si Gabi sa braso at habang si Gabi ay binitawan niya si Benji sa kwelyo at agad lumabas si Benji sa kwarto ni Gaeb upang di na sila napabot pa ni Gabi lalo na kilala niya si Gabi pag nagalit nito ay matagal bago mawala. Ang galit kaya si Benji na lang mag-adjust sa sitwasyon ngayon. Paglabas niya ay agad umupo si Benji sa bench ng hospital at naisip. Sa kabila banda habang naglalakad si Maika sa hallway ng kids floor dahil dadalhin niya ang gamot ng bata may dengue ay nakita niya yun afam na tito ng bata pasyente niya habang si Benji ay nakaupo sa bench ng hospital. Agad lumapit si Maika kay Benji. Sir, why are you here outside your nephew's room? You're watching over him inside, right? Yes, but because my brother-in-law came and he was angry with me because of me. Why did my nephew have dengue and he will blame me for what happened to my nephew? Agad umupo si Maika sa bench at tumabi siya kay Benji.
Sir, maybe your brother-in-law was just shocked, so he got angry with you, and also, understand him because he's a father and worried about your nephew. Yes, you are right. But that's why I have my nephew because I took him from his father because my brother-in-law is neglecting my nephew. My sister is just dying. My brother-in-law has girlfriend. That's why, sir, even if your brother-in-law abandoned your nephew, you should not have taken your nephew. You're right, miss. Maika Garcia. Sabay itaas ni Maika yun kamay niya para makikipagkamayan. I'm Benjamin Fowler, just call me Benji. Sabay hawak sa kamay ni Maika at nagkamayan sila. Sir Benji, well, I'm going to go into your nephew's room. I need to give him his medicine. Okay. Tapos pumasok na si Maika sa kwarto ni Gaeb, at pagpasok ni Maika sa kwarto ng bata, ay nagulat siya nang makita niya si Gabi habang kinausap nito ang anak nito. Gabi? Agad lumingon si Gabi nang marinig may tumatawag sa kanya, tapos nagulat siya nang makita niya ang best friend ni Kath nang si Maika. Maika, kailan ka ba nandito sa States? At saka ikaw pala nurse ng anak ko. Noong last month pa ako dumating dito at saka ikaw pala ang daddy ni Gaeb at sinasabi ni Benji bayaw niya. Oo Maika, bayaw ko nga si Benji, nasaan na pala nang walahiya yon? Nasa labas siya nakaupo, anyway painumin ko na si Gaeb ng gamot at saka sinabi ng doktor niya bukas ay obserbahan pa ni Doc si Gaeb. Baka hindi lang dengue dumaloy sa katawan ng anak mo at saka kung medyo maayos na ang kalagayan ni Gaeb ay pwede na siya lumabas ng hospital. Okay. Tapos lumapit si Maika sa kama kung saan nakahiga si Gaeb. Gaeb, gusto mo ba ito syrup? Masarap ito, lasa orange. Yes, nurse, I like syrup. Tapos pinainom na ni Maika si Gaeb ng gamot kahit alam ng bata na syrup yon iinom nito. Tapos bigla lumabas si Kara sa banyo at lumingon si Maika. Paglingon niya ay nagulat siya nang makita si Kara, ang kaibigan nila ni Kath noon, mga dalagita pa sila. Kara. Hi, Maika, long time no see, nandito ka rin pala sa Amerika. Oo, anyway ano mo ba si Gabi? Girlfriend ako ni Gabi almost 2 months na. Nagulat si Maika sa sinabi ni Kara at nagalit siya kay Gabi dahil sa nalaman niya ngayon at naawa siya kay Kath. Kaya pala ayaw ni Gabi na panagutan si Kath at magiging anak nito dahil may girlfriend na si Gabi, ito ay si Kara. Sa kabila banda nasa nurse station si Kath dahil doon siya na-remove ng human resources ng ospital dahil masama sa kanya pakikilo sa hospital dahil maselan rin ang pagbubuntis niya, kaya doon muna siya nagtatrabaho habang buntis siya. Habang titingnan ni Kath ang computer ng nurse station mga confined sa hospital para may natanong sa kanya yun mga tao kung saan mga kwarto ng pasyente ay sasagutin niya agad. Tapos nagulat si Kath nang mabasa sa computer ang pangalan na Gabriel Fowler Santos Jr. at dengue. Ang sakit nito, nag-alala si Kath dahil alam niya full name ito ni Gaeb at hindi siya nagkamali kasi nasa kids floor yun kwarto ng bata. Agad tumayo si Kath sa upuan niya at lumabas ng nurse station at pumunta siya sa elevator at pinindot niya yun pindutan ng elevator. Tapos ng ilang segundo ay bigla bumukas yun elevator at papasok sana si Kath sa elevator, kaso nakasalubong sila ni Maika. O bestie, aakyat ka ba? Saan ka pupunta? Aakyat ako sa kids floor dahil nalaman ko naka-confine dito si Gaeb at gusto ko puntahan siya. Kung ako sa'yo ay wag ka na pumunta doon sa itaas. Ano? May kagusto ko dalawin si Gaeb dahil nag-alala ako sa bata, lalo na ngayon wala na siya katabi nanay mag-alaga sa kanya, kaya gusto ko siya alagaan. Wag na sinabi umakyat dahil masasaktan ka lang doon, lalo na maselan ka pag bubuntis mo ngayon, baka kung paano ka sa itaas at saka ako na bahala sa anak ni Gabi. Bakit ba ayaw mo umakyat ako sa itaas? Sabihin mo sa akin, Maika. Nalaman ko may girlfriend pala si Gabi at girlfriend niya ay kaibigan natin na si Kara. Alam ko, Maika. Pero kahit alam ko may relasyon sila Gabi at Kara ay pumayag pa rin ako ipakasal kami. Kath, bakit kahit alam mo mag-on sila Gabi at Kara ay pumayag ka pa rin napakasal sa kanya? Dahil ayoko lumaki ang anak ko na wala siya kinakilala ama at saka ulitin ko mahal ko si Gabi. Excuse me, papasok na ako sa elevator. Sabay lumakad at sumakay na siya sa elevator habang si Maika ay hindi niya pigilan na pumasok si Kath sa elevator dahil ayaw na ni Maika mainis ang kaibigan niya sa kanya, lalo na ay naglilihi na si Kath ngayon. Lumipas ng ilang segundo ay nakarating na si Kath sa kids floor ng hospital at habang naglalakad si Kath sa hallway papunta sa kwarto ni Gaeb ay nakita niya si Benji nakaupo pa rin sa bench at dumiretso na siya sa pinto ng kwarto at pagpasok ni Kath ay nakita niya si Gaeb nakaupo sa kama nito at nanonood ng kartoon sa smart TV habang sila Gabi at Kara ay nag-uusap. Gaeb. Agad lumingon si Gaeb sa banda pintuan at lakituwa ni Gaeb nang makita ang own tikat niya.
Auntie Kev. Agad lumingon sila Gabby at Kara kay Gaeb tapos lumapit si Kath sa bata at niyakap niya nito. How are you, Gaeb? May masakit ba sa'yo? Bakit nakapantal ka sa katawan? I'm fine, Auntie. Pero ang kati po mga sugat ko po. Don't worry Gaeb, hihipanin ko yun mga pantal mo para mawala yan kati. Tapos ilang minuto habang nag-uusap sila Kath at Gaeb ay napansin ni Kara na para lumalaki ang tiyan ni Kath agad lumapit si Kara sa kama kung saan nakaupo sila Kath. Kath, napansin ko parang tumataba ka ngayon? Buntis ka ba? Hindi makasagot si Kath kay Kara dahil di niya alam sasabihin niya dito, tapos agad lumapit si Gabby sa kanila at hinilan niya si Kath at lumabas sila ng kwarto at habang si Kath ay gulat na gulat sa ginawa ni Gabby sa kanya. Paglabas nila ng kwarto ay nakita sila ni Benji at agad tumayo si Benji sa bench at sinudan niya sila Gabby tapos pumunta sila Gabby at Kath sa fire exit ng hospital para wala mga tao nakakarinig sa kanila. Pagpasok nila sa fire exit ay binitawan na ni Gabby sa pagkahawak niya sa braso ni Kath at habang si Kath ay nasaktan ang braso niya dahil mahigpit ang hawak ni Gabby sa braso niya. Gabby, bakit bigla lang mo ako hinila palabas ng kwarto? Alam mo naman maselan ako ngayon, paano kung may nangyari sa baby natin? Bakit kasi umakyat ka pa dito? Tingnan mo, nakakahalata na ni Karayan dyan mo, kaya kita hinila at dinala dito dahil baka sabihin mo sa kanya na buntis ka, mabubukin niya tayo. Bakit hindi mo pa sabihin kay Kara na buntis mo ako? Di ba magfubo lang kayo at hindi naman kayo nagmamahalan, so ba't di mo sinabi about dito sa sitwasyon natin? Kath, sasabihin ko sa kanya ito, stupid thing ginawa ko. Sa ngayon hindi ko muna sasabihin about dito, ang focus ko lang ngayon ay si Gaeb dahil kailangan ako ng anak ko. Okay Gabby. Bumalik ka na sa nurse station, mamaya ka lang dumalaw kay Gaeb pag alis ni Kara. Sabay lumabas na si Gabby sa fire exit at habang si Kath ay medyo umiiyak na dahil ramdam niya ay nahuhulog na si Gabby kay Kara kaya di pa nito sinasabi kay Kara yun totoo tungkol sa kanila ni Gabby. Nahuhulog nga ba si Gabby kay Kara? Abangan ang huling 4 kabanata. Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Miss LN. And thanks for watching at meron na rin ako TikTok, please follow niyo naman TikTok ko, nasa baba yung link.